Ngumiti si nanay at nagsalita. Anak, napansin kong payat ka pa rin kaya naisip kong ipa-check up kita ng buo para matulungan kang lumakas. Sa ngayon, wala nang mas importante pa kaysa sa kalusugan mo. Ang tono ng pananalita niya ay halatang hindi ako pwedeng tumanggi. Pati si Bea Alonzo na nagmamaneho ay sumang-ayon at tumango. Ano pa nga bang masasabi ko? Dahan-dahan siyang nagsalita. Daniel, nag-aalala rin si Tita Cruz, nanay mo, sa kalusugan mo. Makinig ka na. Magpa-check up ka ng buo para mapanatag kaming lahat. Kasama ka ba sa lahat na yun? Bigla kong naitanong nang wala sa isip. Natahimik sandali ang loob ng sasakyan. Maya-maya, narinig ko ang mahinang tawa ni Bea. Kasama rin ako. Kaya Daniel, makinig ka na ha. Nang marinig kong kinakausap ako ni Bea na parang bata para magpa-check up. Nagsimulang mamula ang pisngi ko. Sa likod ng kotse, nagkatinginan at nagngitian sina nanay at kuya, Enrique Hill. Puno ng kasiyahan ang mga mukha. Hindi pa nakontento si Enrique. Tinukso pa ako. Nako, ang dami na naming sinabi. Hindi pala uubra sa isang salita lang ni Bea. Nakakainggit naman. Hindi naman ako tatanggi eh. Hindi naman sa hindi ako pupunta. Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Kuya, tinaasan ako ng kilay ni kuya. Tapos lumingon siya kay Bea na nagmamaneho. Bea, narinig mo ba yun? Hindi raw dahil sa'yo kaya pumayag ang kapatid ko ha. Ngumiti si Bea at nagsalita. Sige, sa susunod, pagbubutihin ko pa. Nagkakasundo silang dalawa sa pang-aasar. Kaya nanahimik na lang ako. Dinala nila ako sa pribadong ospital na pag-aari ng pamilyang Cruz. Dahil ospital namin ito, hindi na kailangang pumila. Pagdating doon, pwede nang magsimula agad ang check-up. Kaya lang, hindi ko inaasahan na sa unang procedure pa lang ay nagkaaberya na. Ang unang item ay blood extraction. Pero sa kasamaang palad, masyadong maliit ang ugat ko. Ilang beses nang tinusok ng nurse. Pero hindi niya mahanap ang tamang ugat. Naawa ng husto sina Nanay Cruz at Enrique na nanunood sa gilid. Medyo mainitan ang ulo ni kuya. Nang makitang hindi na naman tumama ang tusok ng nurse. Medyo hindi na siya natuwa. Marunong ka bang tumusok? Ginagawa mo bang praktisan yang kapatid ko? Ang batang nurse ay pinagpapawisan na rin sa kaba. Nahirapan siyang makapasok dito. Ayaw niyang mawalan ng trabaho dahil lang dito. Nakita ko ang pag-aalala sa mata ng nurse kaya mahina akong nagsalita. Kuya, okay lang. Problema ko to. Masyadong maliit ang ugat ko. Nang makita ni kuya na nagsalita na ang kapatid niya, hindi na niya masisi pa ang nurse. Ang nurse naman ay lalong kinabahan. Kaya lalo siyang hindi makatama. Tiningnan niya ang isang braso ko na ilang beses na niyang natusok. Wala nang halos mapaglagyan pa ng karayom. Halos maiyak na siya. Biglang narinig kong nagsalita si Bea sa tabi. Ako na. Napatingin ang lahat kay Bea. Nakita nilang seryoso na siyang nagdi-disinfect ng kamay niya at ng karayom. Nagtataka ko siyang tiningnan. Bea, kaya mo ba? Baka mas mabuting ipaubaya na lang sa professional. Baka hindi. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Nakita ko ng bihasang-bihasa si Bea na hawak ang na-disinfect na karayom. Tiningnan muna niyang mabuti ang ugat sa loob ng braso ko. Tapos ay tumpak na itinurok ang karayom. Hindi ko inaasahan. Nagtagumpay si Bea sa unang subok pa lang. Medyo natulala rin ako. Tulala kong tiningnan si Bea na kalmadong tinatanggal ang gloves. Nag-aral ka ba ng medisina? Umiling si Bea. Magaan ang tono ng boses. Mukha kasing simple lang. Isang linyang parang sampal sa mukha nung nurse. Napapiksi ang gilid ng labi ni Enrique. Medyo mayabang pakinggan ang linyang iyon. Pero may karapatan si Bea na sabihin ito. Tingnan mo nga kung gaano katumpak ang pagtusok niya kanina. Hawak ko ng isang kamay ang bulak sa braso ko. Parang may mga bituin na kumikislap sa mga mata ko. Bea, ang galing mo. Ngumiti si Bea. Gusto ko lang na mabawasan ang tusok na mararanasan mo. Umiling ako. Nagpapahiwatig na hindi masakit. Pagkatapos malagpasan ng unang pagsubok sa blood extraction. Naging mas maayos na ang mga sumunod na check-up. Ang ganda talaga kapag sa sarili mong ospital. Natapos ang buong serye ng check-up sa loob lang ng mahigit 2 oras. Nagpumilit sina nanay at kuya na manatili sa ospital para hintayin ang resulta. Ako naman, dahil hindi kumain bago kunan ng dugo, dinala ako ni Bea sa isang malapit na homestyle restaurant. Na-curious akong nagtanong,
Itong restaurant ba na to? Negosyo nyo rin. Umiling si Bea. Sa pamilya nyo. Sige na nga. Pakiramdam ko hindi ko na dapat tinanong pa. Dinala kami ng waiter sa private room na madalas gamitin ni Bea. Kakaupo ko pa lang. Hindi pa nakakatingin sa menu. Pero si Bea ay bihasa ng umorder ng ilang putahe. Pagkatapos, nagulat akong ilan sa mga iyon ay paborito ko pala. Umalis ang waiter pagkatapos kumuha ng order. Lumingon ako kay Bea. Paano mo nalaman na gusto ko ang mga pagkaing yun? Si Bea naman ay parang walang nangyari. Kung gusto mong malaman, malalaman mo. Natulala ako sandali. Bigla kong naalala si Liza. 1 taon kaming nag-date. Alam ko lahat ng gusto niya. Pero si Liza, madalas hindi maalala kung ano ang gusto kong kainin. May ilang beses na dinala ako ni Liza para kumain. Pero puro mga ayaw ko ang in-order niya. Noon, okay lang sa akin. Hinahanapan ko pa ng dahilan si Liza. Iniisip ko na baka hindi lang niya napapansin. Ngayong may Bea na maihahambing. Naramdaman kong masyado pala akong bulag sa pag-ibig noon kay Liza. Mabilis mag-serve ang homestyle restaurant na ito. Hindi pa ako naghihintay ng matagal. Dinala na ng waiter ang mga in-order namin. Habang kumakain, tumunog ang telepono ni Bea. Kinuha niya ito, tiningnan, at kalmadong sinagot, Bea Alonzo to. Bea, nabalitaan kong nakauwi ka na galing probinsya. Free ka ba mamayang gabi? Labas tayo. Sumulyap si Bea sa akin na kumakain. Nagsalita, hindi pwede. Hindi ako free. Bakit? Anong duwan? Kasama mo fiancé mo no? Sa sinabi ni Bea, muntik na akong mapasukan ng sabaw sa bibig ko. Natahimik din ang kabilang linya. Tapos ay isang matinis na sigaw ng babae ang narinig. OMG! OMG! Nahanap na ang fiancé. Bea, kasama mo ba siya ngayon? Huwag mo nang itanggi. Narinig ko ang ubo. Kalmadong iniabot ni Bea ang tissue sa akin. Kinuha ko ito at pinunasan ang bibig ko, pero ang atensyon ko ay nasa kay Bea. Nahanap na siya ilang araw na ang nakakaraan. Sa wakas, magkakaasawa na si Bea. Ilabas mo naman ang fiancé mo para makilala namin. Gusto naming makita ang fiancé mo. Dalhin mo siya sa get-together. Hindi nga pwede. Pagkasabi nyon, hindi na hinintay ni Bea na magsalita pa ang kausap. Diretsyong pinatay ang tawag. Iwinagayway ko ang kamay ko. Nahihiyang tumingin kay Bea. Na-choke lang po ako kanina. Oo, alam ko. Nang makita kong sinundan ni Bea ang sinabi ko. Hindi ko na alam ang sasabihin. Kaibigan mo po ba yun sa telepono kanina? Kababata. Kababata rin ng ate mo. Inaya ka po niyang lumabas. Bakit hindi po kayo pumunta? Tumingala si Bea sa akin. Malambing ang tingin. Sabi ko nga, kailangan kong samahan ang fiancé ko. Namula ang pisngi ko. Kalmadong tumango si Bea. Sige, sabihin na nating ako na lang ang nagpipilit sa'yo. Naramdaman kong ang imahe ni Bea na malamig ay gumuho na sa paningin ko. Ito pa ba ang babaeng unang beses kong makita ilang araw na ang nakakaraan? Na nakaupo sa likod ng Maybach. Malamig at elegante. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa pribadong ospital. Nakuha na rin ni nanay ang resulta ng buong check-up ko. Ayon sa report, maayos ang lahat sa katawan ko. Medyo anemic lang at malnourished. Bukod doon, medyo mahina ang katawan. Pero hindi naman malaking problema. Nang makita ni nanay ang resulta, nabunutan na rin siya ng tinik sa dibdib. Hinayla niya si kuya at nagsimula ng magplano kung paano ako matutulungan ng nutritionist na palakasin ang katawan ko. Pag-uwi namin sa bahay, gabi na rin. Pagod ako buong araw. Dumiretso ako sa kama at natulog hanggang kinaumagahan. Kinabukasan pagkatapos lumabas ang resulta ng check-up, ipinadala na ng nutritionist ng pamilyang Cruz ang meal plan kay Nanay Cruz. Kasama nito ang isang fitness plan na ginawa base sa kondisyon ng katawan ko. Tamang pagkain kasama ng ehersisyo. Naniniwala silang lalakas din agad ang katawan ko. Alam kong lahat ng ito ay pag-aalala ng pamilya ko para sa akin. Hindi rin ako tumanggi. Araw-araw, seryoso akong nag-eehersisyo ayon sa schedule. Sa unang araw ng pagjogging ko sa umaga, nakita ko si Bea na naghahanda ring tumakbo. Nang makita niya ako sa gate, hindi siya nagulat. Sabay tayo. Kapag kasama si Bea, pakiramdam ko, hindi na masyadong mahirap tanggapin ang pagtakbo sa umaga. Pagkatapos naming magjogging, pagpasok ko pa lang ng bahay,
Narinig ko na ang reklamo ni na kuya at ate, Catherine Bernardo, mula sa sala. Nag-aaway sila kung sino ang sasama sa akin mag-jogging bukas. Bilang resulta, si nanay sa tabi ay kalmadong umiinom ng kape. Isang salita lang ang direktang pumutol sa pag-asa nila. Kung madyay gising kayo ng kasing aga ni Bea. Hindi ako tatutol. Narinig ito. Nagkatinginan sina kuya at ate. Lihim silang yumuko na parang mga talunan. Pareho na silang may sariling karera ngayon. Nitong mga nakaraan. Dahil kara-rating ko lang. Medyo maluwag ang schedule nila. Kapag bumalik na sila sa trabaho, ang paggising ng maaga ay parang pahirap. Kaya hindi talaga sila pwedeng gumising ng maaga araw-araw. Paano pa ang sasama sa kapatid nila mag-jogging? Iniisip pa lang nila na tuwing umaga. Ang kapatid nila ay kasama si Bea na sweet na nagjo-jogging. Naiinggit na sila ng husto. Sino ba naman ang kayang mag-asikaso ng maraming trabaho tapos matutulog pa rin ng maaga at gigising ng maaga? Si Bea. Kaya niya. Sino ba naman ang kayang kahit gabing-gabi na natapos magtrabaho? Gigising pa rin sa umaga para mag-jogging. Kaya sa madaling salita, masasabi lang ng magkapatid na Cruz na hindi sila makakalaban. Talagang hindi. Isang iglap lang. Isang buwan na pala akong dinala pabalik sa pamilyang Cruz. Sa loob ng isang buwan, naka-adapt na ako sa buhay sa pamilyang Cruz. Malaki rin ang pinagbago ko. Ang meal plan na ginawa ng nutritionist kasama ang professional fitness plan. Dagdag pa ang iba't ibang pampalusog mula sa pamilyang Cruz. Kitang-kita ang paglakas ng katawan ko. Sa hapagkainan, ipinahayag ni tatay na oras na para opisyal akong ipakilala sa lahat. Alam ng lahat sa alta sosyedad na ang bunsong anak na lalaki ng pamilyang Cruz ay dinukot hindi nagtagal pagkatapos ipanganak. 20 taon. Gumastos ng maraming tao at pera ang pamilyang Cruz pero hindi nila natagpuan ang anak na nawawala. Ngayong nahanap na ako ng pamilyang Cruz. Matagal nang gustong ipaalam ni na tatay at nanay ang balita. Tumango ako. Tatay, nanay, kayo po ang magdesisyon. Susunod lang po ako. Nang marinig nilang pumayag akong magdaos ng party. Tuwang-tuwa ang buong pamilya. Puno ng excitement at kasabikan ng kanilang mga mata. Ang party ay itinakda sa gabi. 7 araw mula ngayon. Sa ballroom ng pinakamarangyang hotel sa Ciudad A ang Emperador Hotel. Excited akong hinailan ni nanay at ate papunta sa high-end mall para pumili ng suit. Pero nakasalubong namin ang dati kong kaklase sa high school. Si Marco, dating TIN Tata. Ang mga suit dito, kaya mo bang bilhin? Mahirap, ang bungad niya. Dito, kahit alin dyan, mahigit 100,000 ang presyo. May mas mahal pa, 100,000, milyon pa nga. Kung masira mo, mababayaran mo ba? Hindi pa nakontento si Marco. Napunta ang tingin niya sa sales staff. Hindi ba kayo namimili ng customer sa tindahan nyo? Huwag niyong papasukin kung sino-sino lang. Paano kung masira niya ang damit dito? Mababayaran ba niya? Natigilan ng sales staff sa sinabi niya. Akala ni Marco, dahil hindi kami umiimik ng sales staff. Natakot na kami sa sinabi niya. Lumaki ang ulo niya. Napunta ang tingin niya sa suit na hawak ng sales staff. Nagningning ang mga mata niya. At diretsyong hinablot ito. Mabilis akong kumilos at nahawakan ko rin ang suit. Nakita ni Marco na inaagaw ko ito kaya lalo niyang hinailan ng malakas. Natakot ang sales staff na nanunood sa gilid. Narinig ang isang tunog ng pagkapunit. Ang suit ay direktang napunit sa gitna. Unang nag-akusa si Marco. Itinuro si Daniel at sinabi sa sales staff. Nakita mo, siya ang nakasira ng suit. Pabayaran mo sa kanya. Pagkasabi niyon, akma siyang aalis. Humakbang ako ng ilang beses at hinawakan ang braso ni Marco. Sabay nating nasira. Sa tingin mo makakaalis ka? Hindi makapaniwala ang mukha ni Marco. Narinig ni nanay at ate ang sigawan at lumapit. Tiningnan ni Marco si nanay at ate mula ulo hanggang paa. Nang makitang walang malaking brand logo sa damit nila, agad na naging mapanghamak ang itsura niya. Daniel, bakit hindi ko alam na may nanay ka pala? Akala ko ba ampon ka lang na pinulot ng lola mo? Pagkasabi niyon, tiningnan pa ni Marco si Nanay Cruz mula ulo hanggang paa nang may pangmamaliit. Mukhang mahirap din ang nanay mo. Bagay nga kayo. Unti-unting nanlamig ang mga mata ko. 2 salita ni Marco ang direktang tumama sa 2 pinakasensitibong punto ko, una si Lola. Pangalawa ang tunay kong nanay. Sumugod ako at sinuntok si Marco sa mukha. Natamba si Marco. Nang mahimasmasan si Marco,
Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Daniel, naglakas loob kang saktan ako. Dinaganan ko siya at sinuntok pa ng 2 beses. Sa gilid, nakanganga sina nanay at ate. Dumating ang mga security guard para awatin kami. Saka lang ako medyo nahimasmasan. Inalo ako ni nanay. Okay lang, anak. Lumapit si ate, Catherine, at sinampal si Marco. Kapatid ko, sinaktan mo. Si Marco, na nasuntok ko na kanina. Ngayon ay nasampal pa ni ate. Punong-puno na siya ng galit. Siyempre, hindi na maganda ang tono ng pananalita niya. Sinaktan ko siya. Ano ngayon? Nung high school, lagi ko siyang binubuli. Ni hindi yan makapalag. Nang marinig ang pag-amin ni Marco na binubuli niya ako noong high school. Lihim akong nagtirik ng kandila para sa kanya sa isip ko. Matapang kang ang umamin. Nanlamig ang itsura ni nanay at ate. Si ate, na nag-aral ng self-defense mula bata, ay sumugod at sinipa si Marco sa katawan. Tumalsik si Marco, malakas na tumama sa pader, at agad na napangiwi sa sakit. Naging sobrang lamig ng mukha ni ate. Ang aura niya sa paligid ay halos makapagyelo. Nawala na ang imahe ng mabait at malambing na ate sa harap ko. HMMPH. Kinalaban mo ang pamilyang Cruz. Tapos hindi mo pa alam. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na bulihin ang kapatid ni Catherine Bernardo? Akmang magmumura pa sana si Marco. Pero nang marinig niya ang Cruz at Catherine Bernardo, agad siyang natigilan. Sa sandaling iyon, ilang bodyguard na nakaitim na suot ang sumugod papasok. Walang emosyong itinuro ni Catherine si Marco sa sahig. Takpan niyo ang bibig niya. Dalhin niyo palayo. Mabilis kumilos ang mga bodyguard. Tinakpan ang bibig ni Marco. Binaliwala nila ang pagpupumiglas niya at dinala siya palayo. Huminga ng malalim si ate. Lumingon at bumalik sa pagiging mabait na ate. Nay, bunso, aayusin ko lang to. Pagkasabi niyon, umalis siya. Pagkatapos ng insidente kay Marco, wala na ring ganang mamasyal pa si nanay. Dinala niya ako sa pribadong ospital ng pamilyang Cruz at pinilit akong magpa-check up ulit. Pag-uwi sa bahay, narinig ni na tatay at kuya ang nangyari. Pareho silang nagalit. Sino? Sinong may lakas ng loob na yon? Naglakas loob na bulihin ang anak ng pamilyang Cruz. Sa sandaling iyon, bumalik si ate at iniabot ang isang folder kay tatay. Sumilip din si kuya. Pero habang tinitingnan nila, lalo silang nagagalit. Ang apoy ng galit sa kanilang mga mata ay tila hindi na mapigilan. May bahid ng paghingi ng tawad sa mukha ni ate. Daniel, pasensya na, kapatid. Pinaimbestigahan ko sandali ang tungkol sa high school mo. Hindi pa tapos ang sinabi niya. Pero naintindihan ko na. Ang mga nangyari noong high school ay nakalantad na sa pamilyang Cruz. Ngayon, buong pamilya ni Marco ay hindi na makakatulog ng mahimbing. Sa sandaling ito, iniabot ni ate ang isa pang folder sa akin. Pagkatapos kong tingnan ang laman ng folder na iyon, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Tien, pamilya ni Marco, ay palihim na gumawa ng napakaraming masasamang bagay. Ang pamilyang Tien, kumpara sa mga prominenteng pamilya tulad ng mga Cruz, ay masasabing medyo may pera lang. Pero hindi ko inaasahan na ang pera ng pamilyang Tien ay nakuha pala sa ganoong paraan. Hindi alam ng pamilyang Tien na dahil kay Marco, nadamay na sila lahat. Gabi, medyo hindi ako makatulog kaya naisip kong pumunta sa study para humanap ng libro na mababasa para pampalipas oras. Biglang may kumatok sa pinto ng study na konektado sa nakasabit na pasilyo. Paglingon ko, nakita ko si Bea na nakatayo sa labas ng pinto. Mabilis kong ibinaba ang libro sa kamay ko. Binuksan ang pinto, at bago pa makapagsalita si Bea, hinayla ko siya papasok sa study ko. Sa labas, ang lamig. Bakit hindi ka nagsuot ng mas makapal? Paano kung magkasipon ka? Tiningnan ako ni Bea. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi niya. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ako nag-aalala sa'yo. Ay hindi, nag-aalala ako sa'yo. Hindi rin. Basta, alam mo na ang ibig kong sabihin. Nakita ni Bea ang natataranta kong pagpapaliwanag. Lalong lumaki ang ngiti sa gilid ng labi niya. Naiintindihan ko. Nag-aalala ka sa kalusugan ko. Nahuli niya ako. Medyo nahiya ako. Bea, akma akong magsasalita nang biglang may sinadyang ubo mula sa pinto ng kwarto ko. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Enrique. Bunso, tulog ka na ba? Automatiko kong tinakpan ng kabilang kamay ko ang bibig ni Bea.
Tapos sumigaw ako papunta sa pinto ng kwarto. Kuya, matutulog na po ako. Napatigil si Enrique sa labas ng pinto. Natahimik sandali bago nagsalita ulit. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Babalik na ako sa kwarto ko. Opo kuya, good night. Paglingon ko, nasalubong ko ang nanunuksong tingin ni Bea. Napansin kong nakatakip pa rin pala ang kamay ko sa bibig niya kaya agad kong inalis ito. Pasensya na. Takot ka bang mahuli tayo ni kuya mo? Naramdaman kong natataranta ako dahil nahuli niya ako. Iniabot ko ang kamay ko at itinulak si Bea palabas ng study. Isinara ang pinto, at agad na tumakbo pabalik sa kwarto ko. Lihim akong nagdasal na pakalmayan ang sarili ko. Sinusubukang i-hypnotize ang sarili na matulog na. Pero mas gusto kong matulog. Mas lalo akong hindi makatulog. Bumaling ako sa malaking bintanang salamin ng kwarto. Kitang-kita ko ang kwarto ni Bea sa tapat. Madilim na ang kwarto ngayon. Pero ang ilaw sa study sa tabi nito ay bukas pa. Tiningnan ko ang oras sa telepono. 11:00 na ng gabi. Lihim na naman akong bumangon. Bumaba, at pumasok sa kusina. Si Bea ay nag-aasikaso ng mga dokumento ng kumpanya nang biglang may kumatok ng mahina sa pinto sa likod niya. Automatiko siyang lumingon. Tapos agad na tumayo, lumapit sa pinto at binuksan ito. Hawak ko ang isang tray, na may lamang isang mangkok ng noodles. Umaakyat pa ang usok, halatang kaluluto lang. Tiningnan ni Bea ang mangkok ng noodles. Parang may liwanag na kumislap sa ilalim ng mga mata niya. Espesyal mo tong niluto para sa akin. Kahit patanong, ang tono ni Bea ay napakasigurado. Inilapag ko ang mangkok ng noodles sa mesa. Hinayla si Bea para umupo. Mas importante ang trabaho, pero kailangan pa rin kumain. Hindi ko alam kung gusto mo to. Tikman mo. Kung ayaw mo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Gagawan kita sa susunod. Iniabot ni Bea ang kamay at niyakap ako. Natakot ako kaya hindi ako makagalaw. Huminga ng malalim si Bea. Pinigilan ang bugso ng damdamin. Pero hindi niya binitawan ang kamay ko para makaalis ako. Pasensya na. Medyo hindi ko napigilan kanina. Huminto sandali. Nagpatuloy si Bea. Daniel. Ang saya ko. Napatigil ako sandali. Pagkatapos ay naramdaman kong medyo malapit kami ni Bea. Hinayla ko siya palayo ng konti. Kumain ka na. Babalik na ako para matulog. Pagkasabi niyon, mabilis kong binuksan ang pinto ng study ni Bea. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko gamit ang pasilyo. Pinanood ako ni Bea na umalis. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang anino ko sa paningin niya saka lang niya inalis ang tingin. Tiningnan niya ang late night snack na umuusok pa sa mesa. Tumaas ang gilid ng labi ni Bea. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilyang Cruz, pumasok si Bea dala ang malinis na mangkok at kubyertos. Nagulat akong napatingin sa kanya. Nagdala ka ng walang laman na mangkok para makikain ng almusal. Hindi pinansin ni Bea ang panunukso ko. Napunta ang tingin niya sa akin. Hindi. Nandito ako para magpasalamat sa late night snack mo. Nang marinig na nagdala ako ng pagkain kay Bea, ang dalawang babae sa bahay, Nanay Cruz at Catherine, ay nainggit ng husto. Sa kabilang banda, sa airport, si James Reed, masiglang inakbayan si Liza Soberano palabas. Walang ekspresyon si Liza. Automatikong aalisin sana ang kamay ni James. Pero biglang parang may naalala. At pinigilan ang kilos. Nakita ito ni James. May pagmamalaki sa mga mata. Liza. Sabi ni na tito at tita, mga magulang ni Liza. Importante daw ang party ng mga Cruz mamaya. Kailangan daw nating seryosohin. HMM. Alam ko. Nakita ni James na naiinip na si Liza. Hindi na rin siya nang ahas pang magsalita pa. Tahimik siyang sumunod kay Liza papasok sa sasakyan na sumusundo sa kanila sa airport papunta sa hotel. Pagkasakay sa kotse, nagkaroon ng pagkakataon si Liza na alisin ang kamay niya. Lumingon siya at tumingin sa di pamilyar na lungsod sa labas ng bintana ng kotse. Gabi, sumama ako kay tatay sa Emperador Hotel. Ang Emperador Hotel ay pag-aari pala ng pamilyang Alonzo, pamilya ni Bea. Naghanda si Bea Alonzo ng isang marangyang pahingahan para sa akin. Hindi nagtagal, may dumating na bodyguard para sabihin na magsisimula na ang party. Isinama ako ni tatay at ni kuya, Enrique Hill, papunta sa banquet hall. Sa daan, bigla akong nakaramdam ng kaunting sama ng tiyan. Gusto kong mag-ker kaya nauna na sina tatay at kuya sa banquet hall. Nagmamadali ako.
Hindi na ako bumalik sa pahingahan para mag-ker. Dumiretso na lang ako sa CR sa dulo ng hallway. Pagkatapos kong umihi, akma na akong pupunta sa banquet hall. Paglabas ko ng CR, nakasalubong ko ang isang kakilala. Si James Reid, dating TNG CM9. Nang makita niya akong naroon, halos lumuwa ang mga mata. Daniel, dating G ang THN. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ko nang makilala ko si James Reid. Siya yung lalaking nakaupo katabi ni Liza Soberano, dating THMKIUV, sa private room sa bar noon. Naalala ko ang hindi malinis na tingin ni James kay Liza. Siguradong gusto niya si Liza. Mahina akong nagsabi ng, "Excuse me, ayoko nang makipag-away pa kay James dito." Malabo kong naramdaman na kung nandito si James. Siguradong darating din si Liza. Ayokong makita ang dalawang malas na tao. Nakita ni James na aalis na ako. Diretsyong hamarang siya sa harap ko. Napansin ni James na ang suot kong suot ay isang high-end custom-made. Yung tipong hindi mabibili kahit may pera ka. Agad naramdaman ni James na siguradong nakahanap na ako ng sugar mommy. Daniel, hindi ko inaasahan. Mahigit 1 buwan lang tayong hindi nagkita. Nakahanap ka na pala ng ganito kay amang sponsor. Mukhang hindi naman masama ang trato sa'yo ng sponsor mo ah. Unti-unting nanlamig ang mga mata ko. Mas mabuti pang manahimik ka na lang. Hindi ko pa nasasabi ang salitang, tabi, malakas na akong itinulak ni James. Hindi ako nakatayo ng maayos. Diretsyong natamba ako sa sahig. Agad na dumihan ang puti kong suit. Galit kong tiningnan si James. Pero wala akong balak na maantala pa ang lakad ko ngayon dahil sa ganitong klaseng tao. Kaya akma ko siyang lalagpasan para umalis. Pag-angat ko ng ulo. Nagtama ang mga mata namin ni Liza Soberano na hindi ko alam kung kailan pa lumitaw doon. Tiningnan ako ni Liza. Hindi maitago ang tuwa sa kanyang mga mata. Daniel, sa wakas, nahanap na rin kita. Malamig kong inalis ang tingin ko sa kanya. Nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang Daniel na sinasabi mo. Pagkasabi nyon, akma akong dadaan sa tabi ni Liza. Pero sa sandaling magkasalisi kami. Malakas na hinawakan ni Liza ang kamay ko. Hindi, Daniel. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang Daniel ko. Nang makita ko ang itsura ni Liza na puno pa rin ng pagmamahal. Naramdaman ko lang ay pandidiri at pagkasuklem. Malakas kong binawi ang kamay ko mula kay Liza. Si James naman ay nakatitig lang sa papalayo kong anyo. Daniel, gusto mo pa ring landiin si Liza? Papatayin kita. Pagkasabi nyon, sumugod si James para suntukin ako. Mabilis akong umiwas. Kung hindi mo gagamitin yang mata mo, ipamigay mo na lang. Saan mo nakitang nilalandi ko si Liza? Kung gusto mo siya, kunin mo. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, lumayo kayong dalawa sa akin. Natigilan si Liza sa sunod-sunod kong sinabi. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. May hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Daniel, huwag mo akong tawaging Daniel. Liza, wala na tayong relasyon. Huwag mo akong tawaging ganyan. Nandidiri ako. Nasaktan si Liza sa matinding pagkasuklem sa mga mata ko. Napaatras siya ng 2 hakbang. Nangangatog. Hindi ko pinansin si Liza. Tumingin ako kay James nang may galit. Alagaan mong mabuti ang babae mo. Ay nako, hindi ako kumakain ng tira-tira. Habang tulala sina James at Liza. Umalis ako. Pagliko ko sa kanto, diretsyong bumangga ako sa isang mainit na yakap. Naamoy ko ang pamilyar na bango. Yumuko ako at nagtama ang mga mata namin ni Bea Alonzo. Bea, bakit ka nandito? Yumuko si Bea at tiningnan ang damit ko. Nadumihan. Madilim at hindi maintindihan ang tingin ni Bea. Hinailan niya ako papunta sa pahingahan. Dahil nadumihan ang damit ko. Napilitan akong magpalit ng isa pang suit na inihanda ni nanay at ate, Catherine Bernardo, para sa akin. Isang mas kapansin-pansing suit. Naghintay si Bea sa labas. Paglabas ko, diretsyong napunta ang tingin ni Bea sa akin. Namula ang pisngi niya. Pinuri ako. Ang gwapo. Unang beses kong magsuot ng ganitong damit kaya medyo hindi rin ako sanay. Inakbayan ako ni Bea, at sabay kaming lumabas ng pahingahan. Lumitaw kami sa banquet hall sa ilalim ng atensyon ng lahat. Ang mga tao sa loob at ang spotlight ay sabay na tumutok sa amin. Sa sandaling tumama ang spotlight, medyo kinabahan ako. Mahinang nagsalita si Bea. Huwag kang kabahan. Isipin mo lang na mga repolyo at labanos sila.
Ang pag-alo ni Bea ay talagang nakabawas sa kaba ko. Sa paglitaw ko, opisyal na ring nagsimula ang party. Ang unang sayaw ay para sa amin ni Bea. Agad na namatay ang mga ilaw sa banquet hall. Isang spotlight na lang sa gitna ang natira. Gumawa ako ng maginoong kilos kay Bea. Dahan-daang ipinatong ni Bea ang kamay niya sa palad ko. Hinawakan ko ang kamay ni Bea. Dinala niya ako papunta sa ilalim ng spotlight. Tumugtog ang malamyos na musika. Si Bea, na para bang ilang beses nang nagpraktis, ay marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. Habang ang kamay ko naman ay yamakap sa kanyang balingkinitang baywang. Nang matulala ako, dinala na ako ni Bea para magsimulang sumayaw. Mabilis kong nasabayan ang ritmo ni Bea. Magkasabay kaming sumayaw ng elegante sa gitna ng malaking banquet hall. Habang sumasayaw, unti-unti kong nakalimutan ang mga bisita sa paligid. Si Bea na lang ang nasa paningin ko. Perpekto ang aming pagsasama. Nagtapos ang huling galaw ng perpekto. Agad na umalingaw-ngaw sa banquet hall ang malakas na palakpakan. Nagkatinginan kami ni Bea, ngumiti, at yumuko para magpasalamat sa mga bisita sa paligid. Muling sumindi ang mga ilaw sa banquet hall. Kinuha ni Tatay Cruz, ang mikropono mula sa host. Ang layunin ng party ngayong gabi ay para ipaalam sa lahat na ang bunsong anak ng pamilyang Cruz ay nakabalik na. Malambing akong tiningnan ni Tatay Cruz. Lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Si Daniel ang nawawalang anak naming pamilyang Cruz. Simula ngayon, opisyal na siyang babalik sa pamilyang Cruz. Pagkasabi niyon, nagsimulang pumalakpak ang lahat ng bisitang naroon. Pagkatapos, inikat ako ni Tatay sa buong party para makipagkilala. Biglang lumapit si Bea. Paumanhin po, saglit lang. Tito Cruz, pwede ko po bang hiramin sandali si Daniel? Napunta ang tingin ni Tatay sa akin. Siyempre naman. Mahinang tumango si Bea. Diretsyong hinawakan ng kamay ko. At dinala ako sa dessert area. Nagpapasalamat ko siyang tiningnan. Dahil kanina pa ako gutom. Pinaupo ako ni Bea. Siya ang pumunta para kumuha ng pagkain para sa akin. Biglang may narinig akong boses sa tainga ko na nakakairita. Daniel, anong relasyon niyo niyan? Lumingon ako. At nakita ko nga si Liza. Ano namang pakialam mo, Liza? Tapos na tayo. Namumula ang mga mata ni Liza. Tinitigan niya ako ng may malalim na tingin na hindi ko maintindihan. Daniel, basta't babalik ka sa akin. Ipapalaglag ko agad ang anak namin ni James. Narinig ko ang sinabi niya. Hindi ko maiwasang mapang-isi ng mapakla. Liza, ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay na ito ay ang minahal kita noon. Umalis ka na. Tiningnan ako ni Liza ng may blankong ekspresyon. Puno ng sakit ang mukha. Natakot akong baka makita kami ni Bea pagbalik niya at magkaroon ng hindi pagkakaintindihan kaya akma na akong aalis. Biglang nagsalita si Liza mula sa likod. Daniel, alam mo ba kung sino ang babaeng kasama mo kanina? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Alonzo. Isang ampon. Anong karapatan mong pakasalan ang senyorita ng pamilyang Alonzo? Walang ekspresyon ang mukha ko. Siguro hindi narinig ni Liza ang pag-anunsyo ni Tatay tungkol sa pagkatao ko kanina. Nakita niyang hindi ako umiimik. Inakala ni Liza na pinakinggan ko ang sinabi niya. Kaya Liza, ano ang gusto mong sabihin? Lalong nagliwanag ang mga mata ni Liza. Daniel, iwanan mo si Bea Alonzo. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Lumingon ako at tiningnan si Liza ng may kalmadong mukha. Liza, sa tingin mo, ano ako at si James? Daniel, syempre ikaw ang pinakamamahal ko. Liza, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Mula simula, hindi mo naman ako itinuring na importante. Unti-unting nawala ang liwanag sa mga mata ni Liza. Daniel, anong ibig mong sabihin? Kalmado ang tono ko. Walang ekspresyon ang mukha ko. Sinabi mong gusto mo akong subukan kaya ka nakipag-date sa akin. Pero seryoso ka ba talaga sa relasyong ito? Nakikita mo lang ang mga ibinigay mo sa akin. Pakiramdam mo napakawalang puso ko nang makipaghiwalay sa'yo. Nasinayang ko ang tunay mong pagmamahal. Ikaw, kumusta ka naman? Habang nagsasalita ako, lalong namumutla si Liza. Manatili ka na lang kay James. Mahal ka talaga niya, Daniel. Pero mahal pa rin kita. Pero hindi na kita mahal. Liza, pakinggan mong mabuti. Ngayon hindi kita mahal. Sa hinaharap hindi rin kita mamahalin. Lumapit ako ng ilang hakbang kay Liza. Malamig ang tingin. Mula ng paglaruan mo at ubusin ang perang pampagamot kay Lola.
Wala nang posibilidad para sa atin. Ang huling kislap ng pag-asa sa ilalim ng mga mata ni Liza ay tuluyan ng namatay. Tumunog ang telepono sa bulsa niya. Tawag ni James. Ako naman ay umalis na sa pwesto ko kanina. Papunta kay Bea na pabalik-dala ang cake. Tumingala si Bea. Tahimik na sinulyapan ang lugar kung saan nakatayo si Liza kanina. Bakit ka lumabas? Malabo kong sinabi. Gusto mong kumain. Hindi maganda ang hangin doon. Lipat tayo ng ibang pwesto. Pwede ba? Sige. Kung gayon, tara na. Humanap kami ng ibang lugar para umupo. Tiningnan ako ni Bea. May malambing na ngiti sa gilid ng labi niya. Nakita mo na siya. Napatigil ang pagkain ko ng cake. Pagkatapos ay pilit akong ngumiti. Hinihintay kitang bumalik. Siya ang kusang lumapit. Ilang salita lang ang sinabi. Nalinaw mo na ba lahat sa kanya? Nalinaw na. Pangako ko. Ito na ang huling beses. Sa susunod, kahit makita ko siya sa daan, ituturing ko siyang estranghero. Mabuti naman kung ganun. Laging ganito si Bea. Hindi masyadong nagtatanong. May tamang pag-uugali. Pakiramdam ko. Napaka-komportable kong kasama siya. Bea, napakagaling mo. Siguradong maraming lalaki ang may gusto sa'yo. No, nakipag-date ka na ba dati? Nang itanong ko ito, hindi ako makatingin sa mga mata ni Bea. Mas natatakot akong marinig na oo ang sagot niya. Natatakot din akong sabihin niyang may iba siyang gusto. Natahimik ng matagal. Kinakabahan ako na halos hindi makahinga. Pero hindi pa rin nagsasalita si Bea. Hindi ko napigil ang tumingala sa kanya. Pero nakita kong nakatingin si Bea sa akin nang may ngiti sa mukha. Kung papayag ka, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang first love ko. Natataranta akong yumuko. Nagkunwaring kumain ng isang piraso ng cake. Pero pakiramdam ko, mas matamis pa sa cake ang nasa puso ko. Nang malaman kong ako ang unang nagustuhan ni Bea. Ang tuwa sa puso ko ay higit pa sa inaakala ko. Hindi ko malinaw na sinabing pumapayag akong makasama si Bea. Hindi rin nagtanong pa si Bea. Nagkakaintindihan kami. Napaka-compatible. Pagkatapos ng party na iyon, hindi ko na ulit nakita si Liza. Hindi ko na rin nakita si James. Mula nang isa publiko ang pagkatao ko sa alta sosyedad. Sunod-sunod ang mga imbitasyon sa akin para lumabas. Pero pagkatapos lumabas ng 2 beses, ayoko nang lumabas pa. Ngayong araw, umuwi sina tatay at mga kapatid ko galing trabaho. Sakto namang lumabas ako galing kusina. Tay, mga kapatid, nakauwi na po kayo. Maghugas na po kayo ng kamay. Kain na tayo. Nang marinig ni tatay na ako mismo ang nagluto. Tuwang-tuwa siya na hindi malaman ang gagawin. Umupo ang lahat at tiningnan ang mesang puno ng masasarap na pagkain. Hindi nawala ang ngiti sa gilid ng kanilang mga labi. Inabutan ko sila ng mga pagkaing gusto nila. Unti-unti, napansin din nila ang kakaiba kong sigla. Ibinaba ni nanay ang kubyertos. May malambing na ngiti sa mukha. Daniel, anak, may gusto ka bang sabihin sa amin? Nang sabihin ito ni Nanay Cruz, ibinaba na rin ng 3 pa ang kanilang mga kubyertos. Puno ng kuryusidad na tumingin sa akin. Natigilan ako. Dahan-dahan ding ibinaba ang kubyertos ko. Halata po ba? Sabay-sabay na tumango ang 4 na miyembro ng pamilya. Nakita kong nahuli na ang maliit kong sikreto kaya napilitan akong umamin. Tay, Nay, Kuya, Ate, gusto ko po sanang pag-usapan natin ang isang bagay. Nang makita ang seryoso kong mukha, hindi maiwasang magseryoso rin ang 4 na miyembro ng pamilyang Cruz. Gusto ko po sanang lumabas para magtrabaho. Pwede po ba? Pagkasabi ko nito, naging sobrang tahimik ng dining room na maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Maya-maya, biglang huminga ng maluwag si tatay. Akala ko naman kung ano na ang sasabihin mo. Gusto mo lang palang magtrabaho. Walang problema. Daniel, bukas. Hindi po, tay. Ayoko pong pumasok sa kumpanya natin. Natigilan si Tatay Cruz. Kung gayon, ang ibig mong sabihin, gusto mong umasa sa sarili mo. Magsimula sa pinakamababang posisyon. Pagkasabi nito, nagkatinginan sandali ang 4 na miyembro ng pamilyang Cruz. Medyo natahimik sila. Nag-isip sandali si Tatay Cruz. Dahan-daang nagsalita. Daniel, anak, ayaw mong pumasok sa kumpanya namin ni kuya mo. Kung gayon, ganito na lang. Hahanap si tatay ng ibang kumpanya. Doon ka na lang pumasok agad. Sa tingin mo, okay ba yun? Alam ko ang mabuting intensyon ni Tatay Cruz. Pero magalang ko pa ring tinanggihan.
Alam kong ayaw nilang makita akong nahihirapan magsimula sa mababang posisyon. Pero alam ko rin ang kakayahan ko. Gusto kong umunlad. Gusto kong maging mas mahusay na bersyon ng sarili ko kaya naisip kong umalis sa kumpanya ng pamilyang Cruz. Biglang iniba ni tatay ang usapan. Daniel, pumunta ka na lang sa kumpanya ni Bea para magtrabaho. Kung gusto mong magsimula sa mababang posisyon, pwede rin. Hindi ko inaasahan na papayag si tatay. Hindi ako papasok sa kumpanya ng pamilyang Cruz. Pero sa kumpanya ni Bea. Hindi ba't parang sa kumpanya rin ng pamilyang Cruz yun? Na para bang nakita ang pag-aalinlangan ko. Nagsalita si nanay. Si Bea. Anak, nakita ko siyang lumaki. Napaka-professional niya. Magandang bagay na gusto mong sanayin ang sarili mo. Bagay na bagay din na pumunta ka sa kumpanya niya. Nang makita kong medyo nag-aalangan ako. Sumali na rin si ate, Catherine, sa pagkumbinsi. Tuluyan na akong nakumbinsi kaya pumayag na ako. Naghanda na akong pumasok sa kumpanya ni Bea pagkatapos ng bagong taon. Hating gabi, kumatok si Bea sa pinto ng study ko. Paglingon ko, nakita kong si Bea pala. Ngumiti ako at binuksan ang pinto. Pasok ka, bakit hindi ka pa rin nagsusuot ng mas makapal? Tiningnan ko ang manipis na pantulog na suot ni Bea. May bahid ng pagsaway sa boses ko. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Narinig ko na. Sinabi ni ate, original, Jiang said it. Sinabi ang ano, yung tungkol sa pagpasok ko sa kumpanya mo pagkatapos ng bagong taon. Nahimasmasan ako, biglang nakaramdam ng kaunting hiya. Hindi mo naman kailangang bigyan ako ng espesyal na atensyon. Susundin ko ang mga patakaran ng kumpanya mo. Tiningnan ako ni Bea. Hindi nagsalita. Maya-maya, saka lang siya nagsabi. Hindi kita bibigyan ng espesyal na atensyon. Nang marinig ang pangako ni Bea, nakahinga ako ng maluwag. Kung gayon, pumunta ka rito ng ganito ka-late para lang sabihin yan. Hindi. Pumunta ako para makita ka. Yung mga bagay na yun. Sinabi ko lang. Nag-ulo ang puso ko. Nagkunwari akong walang pakialam sa mukha ko. Ganun ba? Yumuko si Bea at inilapit ang mukha sa harap ko. Hindi mo ba ako gustong makita? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, magkalapit lang naman tayo. Kung gusto mong makita ako. Hindi ba't napakadali lang? HMM. Tama si Daniel. Pagkasabi nyon, bigla silang natahimik. Maya-maya, dahan-daang nagsalita si Bea. Malapit na ang katapusan ng taon. Baka medyo maging busy ako. Pagod na si CEO Bea. May kumikislap na liwanag sa mga mata ni Bea. Kung gayon, pwede mo ba akong yakapin? Natigilan akong tumingala kay Bea. Puno ng ngiti ang gilid ng labi niya. Kung mayayakap mo ako, baka hindi na ako makaramdam ng ganitong pagod. Halos kasabay ng pagtatapos ng salita ni Bea. Niyakap ko siya. Pinigilan ko ang sarili ko para maging normal ang boses ko. Ganito ba? Narinig ko lang sa tainga ko ang mahinang tawa ni Bea. Daniel, bakit ang sunod sa nyerin mo? Mahina akong bumulong. Hindi ba't gusto mong yakapin kita? Oo nga, ako ang humiling. Hindi na pinahaba ni Bea ang usapan tungkol dito. Iniba niya ang usapan. Pagkatapos nitong busy season, mag-hot spring tayo. Nang marinig ko ang hot spring, agad na nagningning ang mga mata ko. Nakita ni Bea ang umaasa kong itsura. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi niya. Pagkatapos ay parang may naalala si Bea. Yung kapatid kong lalaki. Uuwi na galing abroad sa mga susunod na araw. Gusto ka raw niyang makilala. Alam kong may kapatid na lalaki si Bea na nag-aaral sa ibang bansa. Nang marinig kong gusto niya akong makilala, bigla akong nakaramdam ng kaunting kaba. Yung kapatid mo, baka hindi niya ako magustuhan. Dapat ba akong maghanda ng regalo para sa pagkikita namin? Natatawang tiningnan ako ni Bea. Hindi kailangang maghanda ng espesyal. Bakit naman hindi pwede? Kapatid ko yun. Hindi ba dapat lang na maging kaibigan mo siya? Nang mapagtanto ko kung ano ang nasabi ko, agad akong nanahimik at lihim na sumulyap kay Bea. Tiningnan ako ni Bea ng may kahulugan. Tama ka, kailangan talagang maging kaibigan agad ang bayaw. Matalino ka talaga, Daniel. Kumerba ang dulo ng mga mata ni Bea. Mukhang masaya siya. Nahiya ako. Nagsimula na akong magpaalis ng tao. Late na. May trabaho ka pa bukas. Umuwi ka na. Matulog ka na. Alam ni Bea kung kailan titigil. Mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Good night, sabi niya at masayang umalis.
Kahit sinabi ni Bea na hindi kailangang maghanda ng espesyal na regalo para sa kapatid niya. Lumabas pa rin ako. Dumiretso ako sa isang tindahan ng relo. Isang tingin lang. Nakapili na ako ng relo. Ngumiti ako sa sales staff sa harap ko. Miss, pwede ko bang makita? Opo, sandali lang po. Pagkasabi nyon, nagsuot ng gloves ang staff. Maingat na kinuha ang relo mula sa display case. At inilagay sa display tray sa harap ko. Nakita kong nagsuot ng gloves ang staff kaya naitanong ko na rin. Pwede ko bang hawakan ng direkta para tingnan? Siyempre, isang ibang staff ang biglang nagsalita ng may pang-iinis. Payo ko lang sayo, mas mabuti pang huwag na. Kung hindi mo naman kayang bilhin, huwag mo nang hawakan. Paano kung madumihan mo? Mababayaran mo ba? Sa sandaling ito, isang lalaking puro branded ang suot ang pumasok. Agad na nagningning ang mga mata ng staff na iyon at lumapit para asikasuhin. Sir, ano pong gusto niyong bilhin? Tinanggal ng lalaki ang salamin niya. Tumingin sa paligid. Ilabas niyo ang mga pinakabagong modelo ng relo sa tindahan niyo para makita ko. Bibili ako ng pangregalo. Opo, sandali lang po. Inalis ko ang tingin ko at tumingin sa staff sa harap ko. Kung gayon, hahawakan ko na para tingnan. Huwag kang mag-alala, hindi ko dudumihan. Ngumiti ang staff na iyon. Siyempre po, walang problema. Tingnan niyo lang po ng maigi. Karapatan niyo po yan. Ang staff na nang iinis kanina ay nagkataong dumaan. Inirapan pa ako ng malaki. Hindi ko siya pinansin. Nagsimula akong seryosong tingnan ang relo sa kamay ko. Maganda talaga ang relo. Maganda rin ang kalidad. Magandang regalo nga ito. Habang tinitingnan ko ang relo, ang lalaking pumasok kanina, biglang napunta ang tingin sa relong hawak ko. Nagningning ang mga mata niya pero hindi pa siya nakakapagsalita. Ang staff na umaasikaso sa kanya kanina ay biglang mabilis na lumapit sa akin. Hinablat ang relo mula sa kamay ko. Medyo nainis ako. Lumamig din ang tono ko. Anong ginagawa mo? Ang staff na iyon, na may ngiting nanunuyo, ay iniabot ang relo sa harap ng lalaki. Sir, ito po ang relong gusto nyo. Si Joshua Alonzo, dating Buck Duty, Biz brother, ay halatang natigilan din. Nang mahimasmasan, kumunat ang noo niya. Sinabi ko na bang gusto ko ang relong yan? Pagkasabi nito, agad na natahimik ang tindahan. Hindi inaasahan ng staff na iyon na hindi siya nagtagumpay sa panunuyo. Napahiya pa siya. Kanina po kasi, nakita ko kayong tinitingnan ito ng ilang beses. Akala ko po. Akala mo ano? Tiningnan ko nga ang relong yan ng ilang beses. Pero hindi ibig sabihin gusto ko na. Bukod pa roon, hindi mo ba nakikitang tinitingnan yan ng ginoong yun? Hindi mo ba alam kung sino ang nauna? Ang kilos ni Joshua ay talagang nakakagulat sa akin. Akala ko makakatagpo ako ng pangalawang Marco. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang sasabihin ni Joshua. Lumapit si Joshua sa tabi ko. Ginoo, pasensya na po. Ang unang impresyon ko kay Joshua ay napakaganda. Iwinagayway ko ang kamay ko. Nagpapahiwatig na okay lang. Muling nagsalita si Joshua. Ginoo, medyo nagustuhan ko po talaga ang relong ito. Hindi ko po alam kung pwede nyo pong ipaubaya sa akin. Bibilhin ko po sana para iregalo sa future brother-in-law ko. Narinig kong pambili niya pala para sa bayaw niya. Tumango ako. Sige, kung gusto mo, sayo na. Hahanap na lang ako ng iba. Nagpatuloy ako sa pagpili sa counter. Nagbayad si Joshua at umalis dala ang binili. Bago umalis, lumapit siya sa akin para hingin ang contact info ko. Sabi niya naramdaman niyang magaan ang loob niya sa akin. Maganda rin naman ang impresyon ko kay Joshua kaya nagpalitan kami ng contact info. Pagkaalis ni Joshua, naghanap pa ako sandali sa tindahan. Pinili ko ang pinakamahal na relo. Inilabas ko ang black card para magbayad. Nang makita ang gold black card, ang staff na nang maliit sa akin kanina. Halos lumuwa na ang mga mata. Agad siyang nagbago ng ugali. Ngumiti at lumapit para manuyo. Ginoo, tulungan ko na po kayong ibalot. Ngumisi si Daniel habang tinitingnan siya. Ako, isang mahirap. Ayaw kong pagsilbihan mo. Pasensya na. At tanggal ka na sa trabaho. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap, nanatili pa ring nakapako ang ngiti sa mukha ng staff. Pero nang marinig ang huling kalahati, gumuho ang ngiti niya. Ang nanunuyong itsura ay napalitan ng galit. Sino ka ba sa akala mo? Gusto mo akong tanggalin? Managinip ka. Natuwa ako sa narinig ko. Oh,
Manager ka ba rito? Agad na naging mayabang ang itsura niya. Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ang ninang ko ang manager ng mall na ito. Naintindihan ko na. Tumango ako. Nagkunwaring natatakot at tinapak-tapik ang dibdib ko, pero puno ng tuwa ang mga mata ko. Nako, takot na takot ako. Akala ko pa naman may-ari ng mall ang ninang mo. Manager lang pala ng mall. Pagkasabi nyon, kinuha ko ang telepono ko at tumawag. Mabilis lang. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang pumasok. Sa likod niya ay may isa pang matabang babae na nasa katanghaliang gulang din. Nang makita ng staff ang matabang babae, agad nagbago ang itsura niya. Para siyang paru-parong lumipad mula sa likod ng counter. Diretsyong hinawakan ng kamay ng matabang babae. At nagsalita, "Ninang, kailangan niyo po akong tulungan." Sinasabi ng taong ito na gusto niya akong tanggalin. Ang matabang babae na tinawag na ninang ay pinagpapawisan na ngayon. Gustong-gusto na niyang itakwil ang lalaking ito. Napunta ang tingin ko sa kabilang babaeng nasa katanghaliang gulang. Manager. Agad lumapit ang babaeng iyon sa tabi ko. "Sir Daniel, ano po ang maipaglilingkod ko?" Nang makita kong gaano kagalang ang mall manager sa akin, lalong dumami ang malamig na pawis sa noo ng matabang babae. Ngumisi si Daniel habang tinitingnan ng babaeng nasa katanghaliang gulang. "Manager, sa tingin ko, para sa imahe ng mall, hindi ba dapat tanggalin ang ganitong klaseng empleyado?" Tumingin ako sa matabang babae at sa staff na nakatayo sa gilid. Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi pa ang matabang babae. Itinulak niya palayo ang staff. Puno ng ngiti ang mukhang lumapit sa harap ko. "Sir Daniel, kung gusto niyong tanggalin ang empleyadong ito, sige po, pero pwede niyo po ba akong patawarin? May matatanda po at bata sa bahay namin." Malamig ko siyang sinulyapan. Agad na intindihan ng mall manager ang ibig kong sabihin. Lumingon siya sa staff. Malamig ang boses. "Tanggal ka na." Kinuha ko ang nakabalot na relo at umalis. Ang mall manager mismo ang naghatid sa akin sa pinto. Pagkatapos akong makitang lumayo, bumalik siya sa tindahan ng alahas kanina. At ang staff na hindi mapanghusga at masigasig na nagsilbi sa akin ay na-promote bilang store manager. Sumakay ako ng kotse pauwi. Pagpasok ko pa lang ng bahay, sinalubong na ako ng tagapamahala. "Sir Daniel, nakauwi na po kayo." Mayroon po bang nangyari?" Sinabi ng tagapamahala na nakauwi na si Ma'am Cruz, nanay. At dumating din si Sir Joshua mula sa pamilyang Alonzo. Medyo natigilan si Daniel. Pagkatapos ay nahimasmasan. Joshua siguro ang pangalan ng kapatid ni Bea Alonzo. Tiningnan ko ang paper bag na may lamang relo sa kamay ko. Bigla akong nakaramdam ng kaunting pananabik sa pagkikita namin ni Joshua. Hindi pa ako nakakapasok sa pinto. Narinig ko na ang tawanan at kwentuhan mula sa sala. Bukod dito, dumating din pala ang nanay ni Bea. Binilisan ko ang paglakad papasok ng sala. "Nay, nakauwi na po ako." Narinig ito. Sabay-sabay na lumingon ang ilang taong nakaupo sa sala. Nakita ko rin si Joshua Alonzo sa sofa sa sala. Ikaw pala." Tumayo si Joshua Alonzo mula sa sofa. "Ikaw pala ang bunsong anak ni Tita Cruz, nanay mo. Yung nawala ng mahigit 20 taon. Tumango ako. Biglang iniabot ni Joshua ang kamay at hinawakan ang kamay ko. "Ikaw pala ang future brother-in-law ko." Sayang. Iniisip ko pa naman kung paano ipapakilala itong gwapong dekalidad na lalaki sa ate ko. Si Daniel, dating Jiang THN, ay nailang sa pagiging masigasig ni Joshua. Sakto namang hinayla ni Bea Alonzo si Joshua palayo. "Joshua, tinatakot mo siya." Hinayla ako ni Bea sa tabi niya. Tumingin si Joshua sa amin. "Brother-in-law, tingnan mo, walang kwenta tong ate ko." Medyo nahiya akong natawa sa pagtawag sa akin ni Joshua ng brother-in-law, pero si Bea ay mukhang masaya. Bahagyang nakaangat ang gilid ng labi niya. Kinuha ni Joshua ang relong binili niya kanina at iniabot sa akin. "Hindi ko inaasahan. Sa'yo pa rin pala mapupunta ang relong to." "Brother-in-law." Iniabot ko rin ang red along pinili ko para kay Joshua. "Sana magustuhan mo rin." Tinanggap ni Joshua ang kahon at binuksan ito. Sa sandaling makita niya ang relo. Nagningning ang mga mata niya. "Brother-in-law, ang ganda ng taste mo." Pakiramdam ko, hindi karapat-dapat ang ate ko sa'yo. Hindi pa tapos magsalita si Joshua ay tinakpan na ni Bea ang bibig niya. Pinandilatan siya ni Bea bilang babala. Nanahimik siya. "Joshua, binabalaan kita.
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa brother-in-law mo. Sumulyap si Joshua sa aming dalawa. Ate, takot ka talagang ayawan ka ni brother-in-law no? Ha ha ha. Akma akong magsasalita para magpaliwanag. Si Joshua naman ay may itsurang. Nako, huwag ka nang magpaliwanag. Tiningnan kami na parang alam na niya ang lahat. Sina Nanay Cruz at Nanay Alonzo, Biz Mom, sa gilid ay nakangiting nanunood sa tatlong nagbibiruan. Nagtatawanan sila. Alam ni Nanay Cruz na uuwi si Joshua ngayon kaya nagset na siya ng dinner. Magkakasama ang dalawang pamilya ngayong gabi para kumain. Hindi nagtagal. Kumpleto na ang lahat. Pagpasok pa lang ni Lolo Fo, Grandpa Fo, sa pinto. Hinahanap na agad ang manugang ng apo niya. Nagmamadali akong lumapit para salubungin siya. Kumunat ang noo ni Lolo Fo. Lolo na lang itawag mo. Anong Lolo Fo pa? Medyo nahiya ako pero masunurin pa ring tumawag ng Lolo, na ikinatuwa ng husto ni Lolo Fo. Masaya at maingay na kumain ng magkasama ang dalawang pamilya. Kumuha si Joshua ng isang pirasong lobster at akmang ilalagay sa mangkok ko, pero pinigilan siya ni Bea. Daniel, allergic sa seafood. Hindi siya pwedeng kumain yan. Nang marinig ni Joshua na allergic si Daniel sa seafood, agad niyang binawi ang chopsticks. Sorry, Daniel. Hindi ko alam. Natigilan si Daniel. Mabilis na nagsalita. Okay lang. Hindi mo naman alam. Nagulat din sina tatay at nanay. Hindi nila inaasahan na alam ni Bea na allergic ako sa seafood. Nalaman lang nila ito dahil minsan akong nagsabi noong kumakain kami ng seafood. Nang patapos na ang pagkain, nabanggit ni Bea ang tungkol sa pagpunta sa Hot Spring Resort pagkatapos ng bagong taon. Matanda na si Lolo Fo. Ayaw nang lumabas kaya hindi siya sasama. Hindi naman mapanatag ang mag-asawang Alonzo, Biz parents, naiwan si Lolo mag-isa sa bahay kaya hindi rin sila sasama. Sina tatay at nanay, Cruz, ay wala ring planong sumama. Sa huli, ang mga kabataan lang ng dalawang pamilya ang pupunta. Nang marinig na pupunta sa hot spring, naging sobrang excited si Joshua. Matagal na raw siyang hindi nakakapag-hot spring. Nang gabing iyon, nagstay si Joshua sa bahay namin. Habang nakahiga sa kama, tinanong niya si Daniel, ano sa tingin mo si ate? Hindi ko inaasahan na ganito kadirekta si Joshua. Seryoso rin akong nag-isip, ang ate mo ay napakabuting tao. Maganda, maganda ang pamilya, maganda ang ugali. Sigurado ka bang si ate Bea ang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Bakit? Bahagyang pumiksi ang gilid ng labi ni Joshua. Siya lang ang may magandang ugali. Bakit parang hindi ko alam yun bilang kapatid niya? Wala. Tuloy mo lang. Daniel. Ipinagpatuloy ko ang pagsasabi ng pananaw ko tungkol kay Bea. Hindi nagtagal. Naalala ko na ang buong proseso ng pagkakakilala namin. Pagkatapos makinig, nagkaroon ng bagong pagkaunawa si Joshua tungkol sa ate niya. Pagkatapos, ikinwento rin sa akin ni Joshua ang tungkol kay Bea. Mula kay Joshua, nakilala ko ang ibang Bea Alonzo. Itong Bea na ito ay malamig. Hindi palangiti o palakibo, pero mula bata hanggang paglaki ay napakagaling. Ang kakayahan ay higit pa sa mga kaedad niya. Hindi kailanman umasa si Bea sa pamilyang Alonzo sa likod niya, kundi sa sarili niya. Ang mga narating ni Bea ngayon ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos kong marinig, naramdaman ko lang na napakagaling talaga ni Bea. Halos hindi ko mapigilan ang paghanga sa mga mata ko. Malapit na ang bisperas ng bagong taon, Joshua. Naging abala ang mga katulong ng pamilyang Cruz at Alonzo sa paglilinis at pamimili. Tiningnan ko ang mga abalang katulong sa paligid. Bigla kong naalala ang bisperas ng bagong taon noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, nagsisiksikan pa kami ni Lola sa maliit naming bahay. Medyo maayos pa ang kalusugan ni Lola noon. Para magkaroon ng magandang bagong taon si Lola, kumuha ako ng ilang trabaho. Araw-araw maaga akong umaalis at gabi na umuuwi. Sobrang pagod. Nalaman ito ni Lola at labis siyang naawa. Si Liza Soberano, dating THMKIUV, naman. Dahil nagtatrabaho ako at walang oras para sa kanya. Nagalit pa siya minsan. Naalala ko ang mga bagay na iyon. Noong bisperas, binilhan ko si Lola ng bagong damit. Nang matanggap ni Lola ang bagong damit, kahit sinasabi niyang nag-aaksaya ako ng pera, hindi maitago ang ngiti sa mukha niya. Sa pag-iisip na wala na si Lola, medyo nalungkot pa rin ako. Hindi ko inaasahan, sa loob lang ng isang taon,
Napakaraming nangyari. Wala na si Lola. Naghiwalay na rin kami ni Liza. Nahanap ko pa ang tunay kong mga magulang. Dinala ako pabalik sa pamilyang Cruz. Nagkaroon ako ng mga magulang at kapatid na nagmamahal sa akin. At si Bea Alonzo. Sa pag-iisip kay Bea, may bahid ng pagkadismaya sa mga mata ko. Noong una, sinabi ni Bea na pagkatapos nitong busy season, magkakaroon na siya ng oras. Pero ilang araw bago ang bisperas ng bagong taon, biglang nagkaroon ng business trip ang kumpanya. Kailangang si Bea mismo ang pumunta. Ilang araw siyang mawawala, nakikitang malapit na ang bisperas. Nasa ibang bansa pa rin si Bea. Hindi pa makakauwi. Gabi ng bisperas ng bagong taon. Muling nagtipon ang pamilyang Alonzo at Cruz. Maliban kay Bea, kumpleto ang lahat mula sa dalawang pamilya. Ang mga masasarap na pagkain ay nakahain sa mahabang mesa. Puno ng ngiti ang mukha ng bawat isa. Pero paminsan-minsan ay napapatingin sila sa bakanteng upuan. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa loob-loob. Pagkatapos kumain, naupo ang dalawang pamilya sa sala. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Matanda na si Lolo Fo. Maaga nang natulog. Nag-usap ang mga magulang ng dalawang pamilya. Kaming tatlong magkakapatid, Daniel, Enrique Hill, Catherine Bernardo, at si Joshua ay naupo para maglaro ng Dao Di Show, Fight the Landlord card game. Pagkatapos matalo ng mahigit 10 beses, nandaya si Joshua at itinapon ang mga barahan niya. Ayoko na. Puro ako talo. Kung nandito lang si ate, siguradong hindi ako magiging ganito kakawawa. Hindi ako marunong maglaro kaya nakaupo lang ako sa gilid at nanunood. Pero unti-unting lumilipad ang isip ko. Nakatulala lang ako sa gilid. Buong gabi, sunod-sunod ang pagkatalo ni Joshua. Unti-unting kami na lang apat ang natira sa sala. Biglang tumunog ang telepono ko. Kinuha ko ito at tiningnan. Nakita kong si Bea ang tumatawag. Tiningnan ko ang tatlong seryosong naglalaro ng Dao Di Show. Kinuha ang telepono at tahimik na lumabas sa hardin. Hello, Daniel. HMM. Ako to. Anong ginagawa mo? Tumingin ako papunta sa sala kung saan pinapanood ko sina Joshua at ang mga kapatid kong naglalaro. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago narinig ang malinaw na boses ni Bea. Daniel, miss mo ba ako? Bago pa ako makasagot, naunahan na ako ni Bea. Miss kita. Napabuka ang bibig ko. Kung gayon, kailan ka uuwi? Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Pero narinig ko ang mga yabag mula sa kabilang linya. Sa susunod na segundo, umalingaw-ngaw ang malinaw na boses. Daniel, tumingala ka. Automatiko akong tumingala. Nakita ko sa gitna ng hardin ang isang balingkinitang anyo. Nakita niyang nakatingin ako. Kumaway si Bea sa akin. Sa sandaling makita ko si Bea na lumitaw sa harap ko. Narinig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Walang pag-aalinlangan akong tumakbo papunta kay Bea at niyakap siya ng mahigpit. Bea, paano ka nakauwi? Mas hinigpitan ni Bea ang yakap niya sa akin. Direktang isinandal ang ulo sa leeg ko. Namiss kita kaya umuwi ako. Nanigas ang katawan ko. Ang mainit niyang hininga ay tumatama sa leeg ko. Hindi ko mapigil ang kilabutan. Tila naramdaman ni Bea ang pagkailang ko, pero hindi lang niya ako binitawan. Mas hinigpitan pa niya ang yakap. Natigilan akong nagsalita. Bea, siguro pagod na pagod ka. HMM. Medyo pagod nga, kaya huwag mo akong itulak palayo. Hayaan mo muna akong yamakap sandali. Automatikong lamambat ang puso ko. Iniabot ko ang kamay at marahang tinapak ang likod ni Bea. Hindi kita itutulak palayo. Noong nakaraang araw, tinanong ko si Bea kung makakauwi siya sa bisperas ng bagong taon. Sinabi ni Bea na masyadong busy ang trabaho. Baka hindi siya makauwi. Dahil dito, matagal akong nadismaya. Hindi ba't sabi mo hindi ka makakaabot? Paano ka biglang nakauwi? Hindi ko man lang namalayan na nang sabihin ko ito. Ang tono ko ay may bahid ng panunumbat. Mahinang tumawa si Bea. Ayokong malungkot ang Daniel ko kaya mabilis kong tinapos ang trabaho at nagmadaling umuwi. Napatigil ako. Akmang sasabihing hindi ako nalungkot. Pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Masaya ka bang makita ako? Narinig ko ang kasiguraduhan at pagyayabang sa boses ni Bea. Gusto ko sanang magmatigas at sabihing hindi ako masaya. Pero ang tatlong salitang iyon ay umikot lang sa bibig ko at nilunok ko pabalik. Medyo lang. Kumunat ang noo ni Bea. Medyo lang pala. Hindi ko na rin alam kung gaano kami katagal nagkayakap sa hardin.
Hanggang sa naramdaman kong malamig na. Automatikong nanginig ang katawan ko. Saka lang napansin ni Bea. Hindi pala ako nakasuot ng jacket nang tumakbo ako palabas. Hinawakan ako ni Bea sa kamay papasok ng sala. Agad lumapit si Joshua. Isinuksok ang hawak niyang baraha sa kamay ng ate niya. Ate, iligtas mo ako. Talo na ako buong gabi. Tulungan mo ako. Kumunat ang noo ni Catherine Bernardo. Ano? Naglaro sila ng 2 round. Kalmadong tumawa si Bea. Inilapag ang jacket sa sofa. Sige, shuffle ulit. Hindi ako marunong maglaro kaya tumabi na lang ako kay Joshua para manood. Tama nga ang isang sinabi ni Joshua, kung nandyan si Bea. Hindi siya matatalo ng ganito kagrabe buong gabi. Nang si Bea na ang humalili kay Joshua. Ang laging natatalo ay naging si Catherine na. Si Enrique ay natalo rin ng marami. Pero kumpara sa kanya, mas malala pa rin ang pagkatalo ni Catherine. Si Joshua, natalo buong gabi. Sa wakas ay nakabawi dahil sa ate niya. Puno ng pagyayabang ang mukha. Tiningnan ko ang oras. Hindi ko alam kung gaano katagal. 58 minuto pasado 11:00 na pala. Biglang lumapit si Bea sa tabi ko. Gusto mong manood ng Furryworks? Nagningning ang mga mata ko. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Hinawakan niya ako sa kamay papunta sa flower garden. Hating gabi, tahimik sa labas. 5 kaming nakatayo sa hardin. Nang matapos ang huling segundo ng countdown para sa bagong taon, 12:00. Pumutok sa langit ang unang Furryworks. Sinundan ng pangalawa, pangatlo. Maningning ang mga Furryworks. Sunod-sunod na namumulaklak sa kalangitan. Lumingon ako kay Bea. Ako ang nagayos niyan. Gusto mo ba? Gusto ko ang maningning na Furryworks. Sa ilalim ng Furryworks, sabay kaming nagsalita ni Bea. Bea, Happy New Year. Daniel, Happy New Year. Nagkatinginan kami at ngumiti. Naramdaman kong mas humigpit ng kaunti ang pagkakahawak ng kamay niya sa kamay ko. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Hinigpitan ko rin ng bahagya ang hawak ko. Sa huli, nagkahawak ang aming mga daliri. Pagkatapos manood ng Furryworks, tapos na ang bagong taon. Bawat isa ay bumalik na sa kanya-kanyang kwarto para matulog. Tanghali kinabukasan, wala sina Bea at Joshua sa sala ng mga cruise. Bigla akong nakaramdam ng kaunting paninibago. Pagbaba ko ng hagdan, si Kuya, Enrique, lang ang nakita ko. Wala rin si ate. Kuya, nasaan si ate? Daniel, gising ka na pala. Si ate mo. Pumunta sa bahay ng mga Alonzo sa kabila. Anong ginagawa niya doon? Hindi pa nakakapagpaliwanag si Enrique. Biglang may narinig na ingay mula sa pinto. Kasunod ang mga yabag na palapit ng palapit. Narinig ang boses ni Catherine. Hoy, UY Anton. Original, Laya. Mamaya kapag nakita mo ang kapatid ko. Tigilan mo yang kaingayan mo ha. Huwag mo siyang takutin. Sumagot ang isang hindi pamilyar na boses. Oo na. Oo na. Magpipigil na ako. Okay na. Sa wakas, makikita ko na rin si brother-in-law. Si Ate Bea dati. Tago ng tago. Ayaw kaming ipakilala. Ang damot. Naguguluhan akong tumingin sa pinto. Nakita ko ang isang grupo ng tao na pumasok mula sa labas. 3 sa kanila ay hindi ko kilala. Habang tinitingnan ko sila, tinitingnan din nila ako mula ulo hanggang paa. Isang mukhang cute at halatang friendly ang nagsalita. Ito ba si brother-in-law? Hello, ako si Truong UY Anton. Best friend ni Ate Bea. Napatigil ako sandali. Hello, ako si Daniel. Sa tabi ni Truong UY Anton ay nakatayo ang isang babaeng mukhang edukada. Hello, brother-in-law. Ako si Kai Tutan. Best friend din ni Ate Bea. Hello. Ang natitirang hindi pamilyar na mukha ay medyo malamig tingnan. Hello, Bayaw, MR. Ako si Tuyet. Hello. Nakangiting nagsalita si Truong UY Anton. Dati pa, narinig naming nahanap na ang kapatid ni Ate Catherine. Matagal na naming gustong makita. Kaso, ayaw pumayag ni na Ate Bea at Ate Catherine. Ngayon, sa wakas, nagkaroon din ng pagkakataon. Pinandilatan ni Catherine si Truong UY Anton. Ngumiti ako. Feel at home lang po kayo. Tinapak ni Truong UY Anton ang noo niya. Kumuha mula sa bag ng isang maliit na supot na tela. Brother-in-law, muntik ko nang makalimutan to. Pang meet and greet, nagpasalamat ako. Tinanggap ang supot at binuksan ito. Halos kalahating supot ng kumikinang na diamante. Ang diamante ay mahal kung ibebenta sa labas.
Ngayon, may hawak akong halos kalahating supot. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. Pagkatapos magbigay ng regalo ni Truong Uy Enton, nagbigay din sina Kai Tuton at si Tuyet. Si Truong Uy Enton, na nagbigay ng kalahating supot ng diamante, ay parang walang pakialam. Brother-in-law, kung gusto mo, marami pa ako niyan. Hindi na po kailangan. Sobra-sobra na po itong mga diamante. Hindi ko na magagamit lahat. May bahid ng panghihinayang sa mukha ni Truong Uy Enton. Pero mabilis siyang nagsalita ulit. Brother-in-law, gusto mo ba ng gintong kabayo, NGA Vang? Mayroon din ako niyan. Hinampes ni Catherine ang batok ni Truong Uy Enton. Wala ba kaming pera para bumili niyan? Tumawa lang si Truong Uy Enton. Hinimas ang batok, hindi naman nagalit. Gusto ko lang namang mag-iwan ng magandang impresyon kay brother-in-law. Diba? Makalipas ang 2 araw, nag-empake lang ako ng 2 set ng damit at sumama kina kuya at ate papunta sa resort. Pagkasakay pa lang ni Bea sa kotse, kinuha na agad niya ang laptop para magtrabaho. Lihim kong pinagmasdan si Bea sa tapat. Kahit holiday, kailangan pa ring magtrabaho. Talagang ang hindi madaling maging CEO ng malaking kumpanya. Tumakbo ang sasakyan ng mahigit 1 oras. Sa wakas ay huminto ito sa harap ng isang napakarangyang hot spring resort. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, nagulat ako sa nagniningning na gintong itsura ng resort. Sumunod ako sa kanila papasok sa lobby ng resort. Ang disenyo sa loob ay tulad din sa labas. Bawat sulok ay sumisigaw ng salitang, mayaman. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot ang lumapit para ihatid kami sa private elevator. Pagdating sa 8 palapag, pagdating sa private room, naroon na sa loob sina Kai Tuton, Truong Uy Enton, at si Tuyet. Pagkatapos ng maikling pahinga, excited na akong hinayla nina Joshua at Enrique papunta sa private hot spring area. Ito ang unang beses kong makaranas ng hot spring. Komportable akong sumandal sa gilid ng pool. Sa tabi nito ay ang private hot spring area para sa mga babae. Pinaghihiwalay ito ng pader na mas mataas sa 2 metro. Sapat ang privacy pero naririnig pa rin ang mga galaw sa kabila. Pagkatapos kong maligo, lumabas ako ng pool. Kasabay noon, lumabas din si Bea mula sa pambabaeng bathing area. Nagkita kami sa hallway. Tapos ka na rin maligo. Tahimik na inalis ni Bea ang tingin. Pabalik ka na ba sa kwarto? Magpapalit lang ako ng damit. Sakto, pabalik na rin ako. Sabay na tayo. Magkatabing naglakad ang 2 sa hallway. Biglang may narinig na nagmamadaling mga yabag mula sa likod. Lumingon si Bea. Iniabot ang kamay at hinayla ako piakap. Isang babae ang nagmamadaling dumaan. Bigla akong nahila piakap sa kanya. Ang isang kamay ko ay hindi sinasadyang napunta sa dibdib niya. Ramdam ko ang init ng balat ni Bea. Ang puso sa ilalim ng palad ko ay malakas na tumitibok.